Paraan ni Pilandok para makatawid sa ilog ng ligtas. Anak, tumawid ka nga ng ilog papunta sa nayon at mamitas ka ng mga mangga. Utos ni nanay kay Pilandok. Opo, Nay! Mamimitas na po ako, ngayon din. Mag-ingat ka sa pagtawid sa ilog, ha? Puno iyon ng mga hayop na hindi nabubusog kahit anong kainin nila. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Wala po sa akin ang mga yan. Buong pagmamalaking sagot ni Pilandok habang lumalabas ng bahay. Pasipol-sipol pa habang naglalakad, narating ni Pilandok ang ilog nang hindi niya namamalayan. May ilang hayop doon na naghahanap ng kanilang susunod na makakain. At tanging ang kanilang mga naglalakihang mata ang nakaangat sa tubig. Sa paglapit ni Pilandok sa tabing ilog, nagsampahan ang mga ito. Sila ay walang iba, kundi ang mga buhayang pinag-uusapan ng lahat. Aba, tama at nagugutom na naman ako. Pero pagkain na mismo ang lumalapit sa akin. Ay, mukhang masarap ang atay niyan. Siguraduhin nating makakatikim tayo. Hoy, maganda kayo ha. Pulong ng mga buhaya habang tumutulo ang laway. Hindi na napigilan pa ng pinunong buhaya ang kanyang sarili. Ibinuka niya ng husto ang kanyang bibig. Kumislap ang mga matatalim nitong pangil sa ilalim ng araw. Tatawid sana ako sa ilog. Pwede ka bang tumabi? Nasisiraan ka na ba? Ikaw ang magiging ulam namin ngayon. Pinandilatan si Pilandok ng pinunong buhaya. Wala ni anumang takot. Ikiniling lang ni Pilandok ang kanyang ulo. Bakit tumitingin ka lang sa amin at ikinikiling mo ang ulo mo, ha? Walang pakundangang tanong ng isang buhaya. Apa, kakaiba ito. Sinadya ni Pilandok na ikiling ng husto ang kanyang ulo. Kahit anong palalansi ang gawin mo, baliwala yun. Lulunokin kita ng buo. Pagbabanta ng buhaya na ipinapakita ang kanyang mga pangil. Ilan ba kayong lahat? Parang umunti kayo kumpara sa dati. Anong pinagsasasabi mo? 20 buhaya pa rin kaming nakatira dito. Kahit anong hanap ko, 10 lang ang nakikita ko. Hindi niyo ako maloloko. Patuloy na ipinagpipilitan ni Pilandok na 10 lang ang mga buhaya. Hindi kaya malabo ang mga mata mo? Unti-unti na nagsimulang magalit ang pinunong buhaya. O sige na nga, magbibilang ako. Humilera kayong lahat. O siya, sige. Hoy, humilera kayo at sumunod kayo sa akin. Sumunod naman sa utos ng pinunong buhaya ang lahat ng buhaya at humanay sila. Tinuntungan ni Pilandok ang likod ng bawat buhaya habang binibilang niya ang mga ito. 1, 2, 3, 4. Apa, tama nga! 20 nga kayo! Oh, tingnan mo na. Hindi ba tama ako? Tiningnan ng pinunong buhaya si Pilandok nang may kasiyahan sa kanyang mukha. Sa oras na ito, nagsimulang kumalam ang sikmura ng mga buhaya. Dahil po sa inyo, nakatawid ako ng maayos sa ilog. Maraming salamat po! Tumakbong palayo si Pilandok habang humahalakhak ng malakas. Sa wakas, napagtanto ng mga buhayang naloko sila ni Pilandok at sila'y galit na galit. Sa galit nila, nginat-ngat nila ang mga malapit na sanga at pinagaspas ang kanilang mga buntot. Lalong nangangalait sa galit ang pinunong buhaya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Umahon itong pagalit mula sa tubig at agad ding tumalon sa tubig. Sumigaw at umiyaw siya na parang nawawala sa katinuan. Ang tubig sa ilog ay nagtila dagat na may humahampas na malalakas at malalaking alon. Nanginginig sa takot ang mga hayop na nakatira sa nayon, na nakita ang lahat ng pangyayari. Sa kabilang banda, masaya namang pumipito si Pilandok habang namimitas ng mangga. Masayang-masaya si Pilandok dahil napuno na ng mangga ang kanyang bayong. Pasipol-sipol na naglakad si Pilandok papunta sa ilog. Subalit, wala ni isang buhaya sa ilog. Siguro,
Nagsisilayasan na sila dahil napahiya. Nagsimula nang lumusong si Pilandok sa ilog. Biglang lumitaw ang mga buhayang nagtatago pala sa halamang tubig. Sa isang sandali, pinalibutan ng mga buhaya si Pilandok. Kahit anong galing mong malansi, mayroon at mayroong paraan para malansi ka. Lumapit ang pinunong buhaya. Nakabuka ng husto ang bibig, handang lapain si Pilandok. Para bang kaya nitong lamunin ang 10 hayop na kasinlaki ni Pilandok. Walang hiya ka! Sa palagay mo ba maloloko mo pa kami? At dahil baka maisahan na naman sila ni Pilandok, mahigpit nila itong pinaligiran. Kawawang Pilandok, mukhang magiging ulam siya ng mga buhaya. Masarap daw ang atay niya. Unahin natin kainin yun. Sinugod ang pinunong buhaya si Pilandok. Handa siyang kainin ng buo. Pwede ko namang ibigay sa inyong atay ko. Pero Ano na naman? Anong klaseng pakulo na naman ang naiisip mo? alam naman ng lahat na iniiwan ko sa bahay ang atay ko. Parang ikaw lang ang hindi nakakaalam. Tinitigan ni Pilandok ang pinunong buhaya ng may awa. Pinaglololoko mo ba ako? At bakit mo naman iniiwan sa bahay ang atay mo? Malaki kasi at mabigat ang atay ko. Kapag nababasa ito, lalo itong lumalaki. Nag-alinlangan ang pinunong buhaya. Hindi siya sigurado kung maniniwala ba siya o hindi. Pero talagang masarap ang atay ko. Sayang, gusto ko pa namang ipatikim sa inyo. Lalong sumiti ang pagnanasa ng pinunong buhayang matikman ang atay ni Pilandok. Kung pakakawalan ka namin, dadalhin mo ba rito ang atay mo? Siyempre naman, atay lang pala. Wala naman sa akin yon. Sa huli, pinakawalan din ng pinunong buhaya si Pilandok. Humilera pang muli ang mga buhaya para maging tulay at makatawid si Pilandok. Itinuring ito ng mga buhaya bilang huling kabutian sa pag-iisip na makakain na nila ang atay niya maya-maya lang. Pagtapak ni Pilandok sa pampang, napatawa ito ng malakas. Napatingin sa isa't isa ang mga buhaya. Mga engot! Sino pa namang hayop ang nag-iiwan ng atay sa bahay? Umuwi ng ligtas si Pilandok matapos kutyain ng husto ang mga buhaya. Sa mga sumunod na araw, marami pang beses na kinakailangan tumawid ni Pilandok sa ilog. Makakain na kaya ng mga buhaya si Pilandok?